Kapag nanay ka na, saka mo mas maiintindihan kung gaano kalalim magmahal ang isang ina. At habang ginagawa namin ni inay ang suman sa ibos, hindi ko maiwasang mapaisip. Ang sarap pala sa pakiramdam na kahit may sarili ka ng pamilya, may nanay ka pa rin laging nandyan para alagaan ka. Nung nakaraan lamang ay nabanggit ko sa aking inay na parang namimiss ko na yung suman sa ibos. At nung umalis nga siya papunta doon sa isang handaan, ay nakita niya na ang mga palapa daw na ito ay itinatambi lamang dahil sobrang init doon sa pinuntahan nilang lugar. Kaya ang ginawa niya nung may mga labis pa ay hiningi niya dahil sabi nga niya ay nagsabi raw ako sa kanya nung nakaraan na gusto ko ng suman sa ibos. Sa totoo lang ay mas mahirap gawin itong suman sa ibos kasi ang hirap gawin ng lagayan niya. Mas mahirap kasi itong gawin kaysa dun sa dahon ng saging na binabalutan ng normal na suman natin. Dahil malayo pa nga ang pinanggalingan ng mga dahon na ito, ay hindi na ako nagtangkang tumulong pa sa aking inay, baka kasi masira lang yung mga dahon at masayang. Alam nyo ba na super humahanga talaga ako sa aking inay? Kasi di siya nakatapos ng pag-aaral. Pero napakadami niyang bagay na kaya niyang gawin na hindi ko naman kaya kahit nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kumbaga, yung mga bagay na natutunan niya ay base sa mga experiences at pinagdaanan niya sa buhay. Dito nga pala ay nagsimula na kaming magbalot. Pero alam nyo, ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal ng aking ina. Kasi kahit sa simpleng pagluluto, na ipararamdam niya yun. Bawat abot ng sangkap at bawat paalala. Parang kahit tumatanda na tayo, maliliit na bata pa rin ang tingin nila sa atin na kailangan gabayan. Minsan, hindi natin napapansin. Pero yung mga simpleng moments na ganito, sila pala yung mga pinakamahalagang alaala. Habang nagbabalot nga dyan ang aking inay ng suman, ay nag-aabot lang ako sa kanya ng mga pinutol-putol kong tali. Nakakatawa man pero yun lang talaga ang kaya kong gawin kasi natatakot nga ako baka masira. Ang layo pa ng pinagmulan ng dahon. Ang sunod namang proseso, syempre, ay ang pagluluto nito. Hindi nga pala namin siya lulutuin sa gasol kasi medyo matagal siya kasi purong bigas to. Kaya sa labas namin siya lulutuin doon sa kahoy. Ito na nga ang mga nabalot na suman sa ibos ng aking inay. Kung makikita nyo ay kulay brown siya, baka magtaka kayo kasi yung mga usual na nakikita natin na suman sa ibos ay kulay dilaw. Yun kasi inilalagyan nila ng pangkulay mula sa luyang dilaw para maging ganun yung kulay niya. Ito naman kasi pang sariling konsumo lang kaya hindi na namin in-efforta na lagyan pa ng kulay. Ang katabi nga pala dyan ng sumang tamales ay yung sumang balisungsong na ginawa naman ng aking inay kahapon. Yun nga pala ay giniling na malagkit. Tapos nilagyan niya ng buko sa loob para maging mas masarap at mas malinamnam. Habang tinitingnan ko yung niluto niyang suman, bigla kong naisip. Ang sarap pala sa pakiramdam na kahit nanay na tayo, may nanay na nag-aalaga pa rin sa atin. Yung simpleng, tikman mo nga ito kung masarap. Pero ang totoo, pagmamahal talaga nila yung nagpapasarap sa pagkain.